Eto, importante po. Uy, sino ba itong pagkagwapo-gwapong lalaki nito? Oh? Ito, kung babae lang ako, nako, sasabihin ko dito, bigyan mo ko ng anak. Eh, biro lang po. Yes, okay, next slide tayo para, topic ko. Alright, 5 pagkakamali, 5 mistakes that everyone makes when they are trying to hit their goals. Marami po tayong mga goals. Okay? Lalo na kung ikaw ay empowered consumer. The word itself, empowered, pag sinabi ka empowered, dapat may goal ka. So, ibig pala sabihin, pag wala kang goal, automatic, big mistake po yun. Yes, the mere fact na wala kang goal, wala kang dream board, okay? Hindi mo sinusulat yung goal mo, hindi smart yung goal mo, hindi siya specific, hindi siya measurable, hindi siya attainable, hindi siya realistic, at hindi siya time-bound. Natural, yung goal mo, hindi mo ma-hit. Importante lahat po tayo ay may goal. Lahat naman po tayo nangangarap eh. Ang taong walang pangarap, sabi nga nila eh, mas masakal pa sa mahirap ang taong walang pangarap. Bakit po? Libre yung mangarap eh. Nakuha niyo ako? So, 5 pagkakamali, bakit di natin nakikita yung mga goals natin? Number 1, talo po tayo. Sige. Number 1, they are waiting to be ready. They are waiting for the perfect time. Ibig po sabihin, lagi nilang iniisip, saka na magpo-full time, saka na po gagalingan, saka ako na i-boost lahat kapag perfect time na. Ano ba yung perfect time sa kanila? Maraming reason yung perfect time na yan eh. Siguro pagka na-spin over na ako ng mentor ko or upline ko, siguro pag lumabas na yung kotse ko, siguro pag may check-in ako maganda-ganda, siguro pagka nakabili na ako magandang damit, o kaya nagkaroon na ako nakalipat na ako sa magandang lugar, at kung ano-ano pa. It will never happen. There's no such thing as a perfect time. The time is now. Huwag nyo na pong patatagalin. Huwag nyo nang pahabain. Okay? If you want your moment to happen, start your moment now. Hindi mo kailangan maging bonggang-bonggang hataw kagad. Ang importante, umpisahan mo pa lang. Kasi sabi ng iba, hindi nga ako marunong eh. Mahihiyain po ako. Hindi mo maumpisahan yan kung hindi mo umpisahan ng first step nyo. Alright? Umpisahan nyo ng unang hakbang at makakarating din po kayo. May mabagal, may mabilis. Ang importante, yung umpisahan ninyo. Number 2. Yan. Ang ganda ng pangalan ni Trillionaire. Oh. Tinalo pa ako. Millionaire, billionaire, siya naman, trillionaire B. Ba, malupit na, trillionaire. Buong kwan na yan ah. Tinalo, para ka na si kwan yan ah. BBM, trillionaire. Biro lang, biro lang. Number 2, they spend all of their time talking about it instead of doing it. Inuubos nila yung oras nila. Lagi lang kinikwento, chinichismis pa nila at ipinagyayabang ang kanilang mga pangarap. Pero pag tininan mo, lagi lang naman nanonood ng Facebook. Lagi lang nagne-Netflix. Lagi lang nakikipagkwentuhan. Okay? Wala namang ibang ginagawa. Hindi naman nag-i-invite, hindi naman nagko-prospecting. Okay? So, ang importante, ang binabayaran ko ay yung action. Hindi po yung kwentuhan. Hindi po yung daldalan. Dapat ginagawa po kaagad. Tama ba ako? Yan, Irish. Tamang-tama. Alright. So, meron ako kwento sa inyo eh. Merong 2 monks. Okay? Mga monghe. Monks. Tama ba Tagalog ng monghe? Basta yun, monks na lang. May 2 monks. Itong 2 monks na to, gusto nilang bumiyahe o lumakbay sa Mahobadesi. Yan, ang hirap i-pronounce. Mahobadesi. Tama. Mahobadesi. Isang sikat na temple po yan sa India. So sila po ay bibiyahe po doon ng pagkalayo-layo. Bakit? Kasi gusto nilang i-meet yung pinakasikat na monk, si Tenzi. Para matutunan nila paano pa ma-hit yung mga goals nila. May pangarap sila eh. Paano mas maging humble, paano mas maging masunurin, paano mas maging dakilang monk, etc. etc. Marami silang pangarap. Gusto nilang maging teacher, etc. So, bumiyahe po sila ng pagkalayo-layo. Along the way, habang bumiyahe sila, bigla silang may na-meet na isang monk din. So, nung nakausap nila yung monk, sabi ng isang monk, papunta rin siya doon sa Mahobadesi. So, sabi na, oh, you come along with us kasi papunta na rin kami doon. Kaya lang, itong 2 to, naisip nila, total, 2 tayo. Ito naman ay parang, madaling utuin. Sige, gawin natin, yung mga mabibigat nating dala, siya magbuhat. Tapos, pagka tayo magpapahinga at magluluto, siya magluto. Total, makikisabay lang naman siya sa atin eh. At kung merong mga
mga kailangan na kumuha ng gulay o prutas, hagubata, siyang uutusan natin. Sa madaling salita, ginawa nilang utusan. Ito namang monk na to, dahil nakikisabay nga lang, sunod-sunuran lang. Hindi siya madaldal, hindi siya nagrereklamo. Kung anong paggawa sa kanya, sinusunod lang niya. Lahat ng paggawa sa kanya, sunod na siya ng sunod. Kahit napagod na sunod na sunod. Ito na ngayon. Biyay sila pagkalayo-layo. Yung dalawa po, panay ang kwento nila sa mga pangarap nila. Ibinibida nila dun sa pangatlong monk. Yung pangatlong monk, nakikinig lang lagi. Pagdating nila sa Mahobedezi, okay? Nagtanong-tanong sila, saan po ba dito yung Great Temple? Saan ba yung Great Temple? Lahat ng tanongin nila, hindi po sumasagot. Nakatingin lang po sa kanila nakatulala. So tataka sila, ba't itong mga tao nakatulala hindi sumasagot? So nilagpasan nila, kada may makikita silang tao, tatanong nila, saan po ba dito yung Great Temple? Lahat na lang nakatulala. Hanggang pagdating nila doon sa temple, sa wakas nakarating sila sa temple. Pagpasok nila doon, kaagad nilang hinanap si Tenzi, yung great monk. Lahat ng mga tao doon, biglang tumahimik at nag-bow down. Bakit po? Kasi po, yung pangatlo nilang kasama ay si Tenzi. Yung nakasabay nilang monk na pagkabiyahe-biyahe na pagkalayo-layo, yun pala si Tenzi. Nakuha niyo ako? So, ibig sabihin, si Tenzi, never siya nag-brag, never siya nagkwento. Pero naging good example siya ng isang good monk. Nag-serve siya, pinakita niya kung paano, never siya nagmalaki. Kahit hirap na, pagod na, yes lang siya ng yes. Nakuha niyo ako? Ganon din po dapat sa atin. Hindi puro daldal. Tayo po ay dapat puro action. Yan. Hindi mo kailangan maging sikat. Ang importante, baguhin mo ang buhay mo at tulungan mo ang mga tao nasa ilalim mo. Yun ang importante. Number 3. Alright? They think they know everything. Okay? Akala ng marami, kumita ng konti, yumayabang na. Akala nila, kayang-kaya na nila. Akala nila, marunong na sila. Akala nila, alam na nila lahat. Well, ako po, pagsabi sa inyo, may-ari na po ako. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako. Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin po ako. Hanggang ngayon, natututo pa rin po ako. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin po ako. Ang mga doktor, hanggang ngayon, nagbabasa pa rin. Ang mga lawyers, hanggang ngayon, nagbabasa pa rin, nakikinig pa rin. Ibig po sabihin, never nyo pong iisipin that you know everything. Okay? Huwag nyo isipin na alam nyo na lahat. Okay? Kasi pag alam nyo na lahat, sana mayamang-mayaman na po kayo. Yan. Okay? Number 4. They don't stick together. Naku, napaka-importante po nito. Inda, far, nagani. Importante ito. Ha? Kailangan, huwag kang lalayo. You have to stick to people who are very positive. Huwag kang lalayo sa ibang tao. So, ibig sabihin, hahanap ka ng mga grupo na makakatulong sa inyo para makuha yung pangarap nyo. Especially kung yung mga taong yan ay very positive. Masipag, dadalhin ka sa tama. Alam na natin lahat yan eh. Bata pa lang po ako, alam ko na yung prinsipyong yan. Pansinin niyo po yung mga bata. Pansinin siya sa school, sa mga estudyante dito. Mula ng elementary, high school, hanggang college po ako. Hindi ko nila lahat. Pero kadalasan totoo po ito. Yung mga matatalino, napansin niyo ba? Camille Sarmiento. Yung mga matatalino, di ba? Magkakasama. O di ba yung mga bobo, magkakasama din? Tama ba ako? Napansin niyo ba yun? Ate Milagros. Yung mga matatalino nagsasama-sama. Yung mga bobo nagsasama-sama. Yung mga nagkokopyahan nagsasama-sama. Napansin niyo yun? Yung mga gwapo, mga ganda, nagsasama-sama. Bakit? Kasi birds of the same feather are the same birds. Kaya pipiliin niyo po yung mga taong sasamaan niyo. Ang ganda naman ng pangalan. Arnel F. Rosal, naputol Rosales. Rosalinda, ano yan? Basta Arnel F. Rosal. Diyan na lang nakasulat kasi dito eh. Okay? So, bata pa lang po ako, pipiliin nyo na po yung papakinggan nyo, sasamahan ninyo. Napaka-important. And very important, you stick together. Wala pong iwanan. Hindi yung pag ikaw na sa taas na, okay na ako, pwede ko nang iwanan yung nasa baba. Huwag po ganun.
Hanggat di po umaakyat yung mga nasa baba, huwag mo silang bibitawan. Nakuha niyo ako? Parang kami mga may-ari. Mayaman na po, kami may-ari ng kumpanya, tumatakbo na yung kumpanya, pwede na ho kami mag-retire. Pero hindi namin ginagawa yun dahil marami pa hong dapat tulungan at marami pang katulad ninyo na dapat marating yung mga narating ng mga naging successful. Ang tanong, gigil na ba kayo na marating nyo yung mga narating ng mga milyonaryo? Ha? Gigil na ba kayo? Kung naniniwala kayo, okay, i-type nyo dyan. Ako na ang susunod. Dali, type nyo. Ako na ang susunod. Pag hindi kayo mag-type na ako na ang susunod, ako, maniwala kayo sa akin, hindi ka talaga susunod. Malamang sa iba ka sumunod. Dito lang. Okay, ako na, yeah, ako na. Isa, in English pa. I'm next, sabi niya, oh. Ako na, next. Oh. Sabi pa nung isa, mas maikli, me next. Pinaikli pa nung isa, I next. Oh, wrong grammar na. I next. Oh, sabi pa nung isa, next. Oh, next na lang, wala na yung me, walang I. Next na lang daw, next. Okay. Rocky Zenith. Na-type mo na ba? Ikaw na susunod? Ha? Ako, nagtago pa, oh. Kikita ka pa rin namin, oh. Alam mo yung camera ko? Yung camera ko, high-tech to. Nakikita pati loob ng bahay ninyo. Kulangan ko ta, Zenith, ha? Naka-shorts ka. Nakikita ko, naka-shorts ka. Natakot sa Zenith. Natakot. Zenith ba o Rocky? Sabi nyo, ay, wala naman ako suot. Paano na naman naka-shorts ako? Bira lang. Okay, ako na ang susunod. I will be the next. Yan. Mas maganda kumpletuhin nyo. Ako na ang susunod na milyonaryo. Ganun, baka malay mo, may iba yung susunod. Marami ibig sabihin yung susunod, di ba? I am the next billionaire. Ganun. Para ipakita mo na excited ka. Alright? Yan mga, yun, billionaire daw siya. Oh, sabi, oh, galing. Okay. Find a group of people who challenge and inspire you. Spend a lot of time with them and it will change your life. That is true. Kaya kayo, lagi po kayo umaattend, nakikinig sa mga mentors inyo, sa mga training team, sa mga vice president, and of course, sa mga may-ari. Yan. Lagi po kayo makikinig. Alright. Next. Last na po. Yan. They are not measuring their progress. And they are not celebrating every step. Yan. So, importante po ito. You measure your success. Paano malaman kung ikaw ay lumalapit na sa tamang direksyon? Yung progress mo, dapat chinecheck mo. Parang ganito. Kung ikaw ay nagpapayat, so, syempre dapat, bumili ka ng weighing scale. Paano malaman na pumapayat ka? Sa itsura lang? Well, pwede rin. Pero importante na may measure mo talaga. Para may goal ka. Dapat tinitingnan mo, oops! Ilang pounds ba ako ngayon, ilang kilograms. So, meron ka ngayong goal. Dapat, in 1 week, mabawasan ako ng mga 2 pounds. Yan. So, check mo net after 2 weeks. Oh, nabawasan ako ng 2 pounds. Yan, ganun. Na may measure nyo. Tapos, kailangan i-celebrate. Hindi kailangan laging may kainan. Kasi pag sinabing celebration sa Pilipinas, laging Starbucks naman dyan. Di ba? O kaya, ano ba yung masikat? Milk tea naman tayo dyan. Milk tea. O kaya, pa-Jollibee naman dyan. Akala na iba, pag tuwing celebration, may pagkain. Hindi naman po kailangan. Ang celebration, yung magsama-sama lang po kayo, maging masaya kayo, okay na po yun. Paano ako? Yan. Importante, celebration, you stick together at you celebrate together. So, bakit importante po ito? Kasi po, it boosts your motivation para hindi po kayo manghina. Kahit maliit lang po ang inyong na-hit o yung progress niyo, you celebrate it. Parang tap sa back po yan. Na parang, yes, good job ako doon. Kunyari, minemorize mo ang presentation ng OBI. Okay? Na-memorize mo. Okay na po yun. Hindi kailangan na baka mamaya, ako wala naman akong downline . Not necessarily. Kasi marami po akong kakilala. Meron po ako isang kilala. First 3 years niya po. First 3 years. Bokya. Walang grupo. 3 taon. Pero nag-stick siya. Aral. Attend lang ng attend. Invite pa rin siya ng invite. Pero on the 3rd year, bigla siya may nakuhang halimaw. Bigla bumulusok ang grupo niya. Ngayon, ang yaman-yaman na po. Ang dami ko pong kilalang ganun. Kasi po, kanya-kanya po tayo ng panahon. Hindi po tayo pare-pareho ng panahon. Lahat po tayo ay dinesign na Panginoon
na darating din ang panahon mo. Your time will come. Tandaan niyo po yan. And if that time comes, pag dumating yung panahon na yun, you will rise. And when you rise, you will shine. And when you rise and when you shine, together, we will shine. Kaya mag-stick ka lang sa mentor nyo. Stick ka lang sa Empowered Consumerism. Maniwala kayo sa akin. Dadali namin kayo sa mga pangarap ninyo. Ako, kung alam nyo lang, kung gaano kasarap ang maging multi-millionaire dito sa Empowered Consumerism. Nakita ko na po ang ibang kumpanya, nakita ko na yung mga sistema nila. Kung may mas maganda sa Empowered Consumerism, ako po yung mauunang lilipat po. Bakit? Imagine mo kung may mas maganda pa sa kumpanya ko, ako na yung lilipat dun. O kaya, kukunin ko din yung sistema nila. Pero ba't di ko ginagawa? Kasi yung iba, nagde-design ng kumpanya, hindi naman sa paninira, na hindi pang matagalan, panandalian na. Sabihin, hindi siya long-term yung goal. Kami po, long-term ang goal. Alright? So, marami akong gusto ikwento sa inyo. May isa pa akong topic pero mas maganda sa susunod natin pagkita para medyo may bitin pong nararamdaman. Kaya gusto ko pa. Yan. Meron pa pong isang topic sana. It's about initiative naman. 4 types of initiative. Kasi lahat po tayo may mga kanya-kanyang mga style ng pag-initiate. Pero meron palang 4 levels yan. Kaya pala yung ibang tao hindi nagiging leader kasi sa 4 levels ng initiative na yan, nasa first level lang pala sila. Ang tanong ng iba, gusto na namin malaman kung sa susunod natin pagkikita. Kasi po, hindi nyo po ma-absorb lahat sa isang upuan. Right? Tandaan nyo po, 3 po ang task ng isang consumer or empowered consumer. 3 ang task natin. Alright? Isa, maging entrepreneur. Number 2, maging manager. Yung number 3, ito yung matindi. Yung recruiting maniac kung tawagin. Hindi po maniac. Iba po yung maniac. Okay? Maniac. Okay? Entrepreneur, sila yung they spearhead progress. Entrepreneur po kasi, ito yung mga taong nakikita nila yung future. Hindi na nakikita yung ngayon. Nakikita nila yung future. Visionary itong mga taong to. They see the future. Right? They spearhead progress. Yung manager naman, sa kanila, ang importante, the people around them. Sa kanila, ang prinsipyo nila, mahit ng mga tao sa ilalim ko, yung pangarap nila. Mas importante sila kaysa sa akin. Yun ang totoong manager. Because they manage their team. Yan. Without managers, there is no business. So, balikan natin una. Entrepreneurs, they spearhead progress. Pag wala sila, walang development sa mundong to. Kasi walang vision. Ang kumbaga, hanggang dito na lang tayo. Sila, importante sa kanila, marating nila yung dulo. They begin by knowing that they've already arrived. Yan ang pinakamagandang explanation doon, Ate Ruby Ponte. Alam na nila saan sila pupunta. Yan. Yun namang number 2 manager, importante sa kanila yung mga tao sa ilalim nila. Sila ang importante, hindi sila. Secondary lang sila. Sila, kayo ang dapat kumita. Secondary kami. Yan ang manager. Okay, yung number 3, recruiting maniac. Ito naman, wala siyang pakialam. Ang importante sarili niya. Kailangan meron siyang resulta. Sila naman yung mga result-oriented. Dapat may cheque. Dapat may direct ako. Dapat yung mga direct ko magka-direct. Dapat mahit ko yung travel incentive. Dapat maging global ambassador and so forth. Yun ang focus nila. Yung ma-achieve nila. Recruiting maniac. Ito yung mga halimaw mag-present. Present ng present yan. Direct ng direct. Ang galing magbenta. Ang galing magsalita. Ang galing mag-product demo and so forth. Now, may question po ako sa inyo. Sa 3 yun, sino po ang pinaka-importante? Entrepreneur, yung nakikita yung future. Manager, importante yung tao, hindi ako. Silang dapat kumita. Secondary ako. O yung number 3, dapat may resulta ako. Dapat may direct ako.
Sa tatlong yun, sino po ang pinaka-importante? 1, 2, 3. Type nyo. Sige, tingnan natin. Sino yung pinaka-importante? Ha? Yan. Sige. Okay. Ang hindi magta-type, ibig sabihin, hindi niya ako type. Pag hindi mo ako type, hindi na rin kita type. Kaya wag na tayo mag-type. Okay. Kailangan may type ka. Ano sa 1, 2, 3? Ha? Eduardo Abubo, nag-type ka na ba? Tinype mo na? Anong tinype mo? Ayan. Ano? 1, 2, or 3? Okay. Sige, ano po ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay... type nyo muna. Sinong importante? Yung mas importante. Yung mas. Ate Dandona, anong mas importante? 1, 2, or 3? Danilo, Abayog, nag-type ka na ba? Ano? Ang ganda naman pangalan. Lenny Miguel Reyes. Nag-type na po kayo? Sino po mas importante? 1, 2, or 3? Okay. Ryan, Diligencia. Nag-type ka na? Ha? Ano? Anong tinype mo? Entrepreneur? Yung kwento? Alam niyo si Walt Disney? Yung may concept ng Disneyland. Alam niyo, nung wala pang Disneyland, concept pa lang niya yun. Idea pa lang, vision pa lang niya. Magtatayo siya ng pinakamaganda, pinakamalaki, pinakamahal na fantasy world sa buong mundo. So, since wala siyang pera, nilapitan niya yung mga investor. Kinuwento niya yung idea niya. Invest kayo sa akin para matayo itong Disneyland. Alam niyo, wala pong naniniwala, pinagtatawanan siya. Kalokohan yan. Hindi na uso ang castle ngayon. Magpatayo ka ng castle, gagastusan natin mga castle. Tapos yung mga lumalabas na cartoons, gagawin mo totoo. Alam ko, hindi na mangyayari yan. Napakamahal yan. Kasi hindi naman po pinag-uusapan ko square meter ng lupa. Hektarya po kakainin nun. Kumbaga, billions of dollars ang ilalabas so para magpakatayo ng isang Disneyland. So pinagtawanan siya. Pero, dahil sa persistence, siya po ay may nakuha din mga investor. Unti-unting tinatayo ang Disneyland. Alam nyo, nung naitayo ang Disneyland, ang idea niya, magparami pa ng mga Disneyland. Kaya nagkaroon po ng Disneyland sa iba't ibang bansa. Nagkaroon sa Tokyo, nagkaroon sa Japan, nagkaroon sa Hong Kong. Ang dami na pong Disneyland, di ba? Pero, hindi pa tinatayo lahat ng Disneyland na wala na po si Walt Disney. So, nung namatay po si Walt Disney, sabi ng mga nakikilibing, nakikiramay, sabi doon sa anak, alam mo, kung sana nakita ng father mo itong kanyang creation. Alam mo, sabi ng anak niya, don't worry, hindi pa ho natatapos yan. Nakita na ho ng father ko yan. Yan. Yan ang mga tinatawag ng entrepreneurs. They begin by knowing that they have already arrived. Hindi pa nakakarating, pero alam nila, nakarating na sila. At alam nilang makakarating sila. Gandol Glenn, ikaw, naniniwala ka ba makakarating ka? Dapat, di ba? Dapat, alam mo makakarating ka. John Paul, naniniwala ka ba na makakarating ka? Yan, entrepreneur po yun. Yan. Alright. Okay. Ano ang tamang sagot? Si 1, si 2, o si 3? Okay. Ganito na lang po. Dahil lahat ng sagot niyo po ay tama. Di ba sabi ko kanina, tatlo ang task ng isang empowered consumer. Ibig sabihin, bawasan mo ng isa, ang tawag sa'yo, incomplete leader. Para maging complete leader ka, kailangan ikaw ay entrepreneur. Visionary ka din. Nakikita mo, ngayon pa lang alam mo na, ilan ang grupo mo, saan ka magkakagrupo, magkano kinikita mo, anong boat, kotse, bahay. Nakuha nyo? Navivisualize mo na yung network mo, ilang leaders yan, yung mga tao mo dapat magkaroon din ng mga sasakyan, visionary ka na rin sa grupo mo. Number 2, lagi kang nagsiserve sa kanila, hindi yung puro pansarili. Dapat sila ang importante sa'yo. Bakit po? Kasi ang negosyo natin, hindi ka aangat hanggat di umangat ang mga nasa baba mo. Ganun kaganda yung negosyo. Wala akong makitang industriya na katulad nito. Ako po ay businessman na po ngayon. Ay, ibig sabihin businessman,
napakadami ko pong negosyo, sangkatutak po. Pero baka sabihin nyo, teka. Akala ko maganda yung powered consumerism. Bakit ito mismo may-ari, ang dami negosyo? Linawin ko lang po yan, ha? Ibig sabihin na marami ako negosyo. Dahil po, ako po ay kumikita, hindi pwedeng yung pera nasa bangko lang. Okay? Hindi ka magaling na steward ng pera. Ang pera, kailangan mong paikutin. So, paano paikutin yan? O, syempre, ilalagay mo sa ibang negosyo. Pero ang good news dyan, hindi po ako yung nagmamanage ng mga negosyo yun. Nakuha niyo ako? Yan. So, meron akong construction. Para maintindihan nyo, parang gato. Yung manufacturing plant sa Bulacan. Hindi naman po ako nagmamanage nun. Pero meron pong manufacturing plant po doon. Nakuha niyo ako? So, nagpo-produce ng pera yun. Kung yung perang yun nasa bangko lang, ay di tulog yung pera. Tama? So, dapat maging magaling kang steward. Saka natin pag-usapan yan kung paano mo palalaguin ang pera mo. Yan, tuturuan ko po kayo. Yan ang mga advantage po kapag ikaw ay nasa empowered consumer. Hindi lang namin kayo tuturuan paano maging successful. Tuturuan pa namin kayo saan kayo mag-i-invest. Paano kayo, kailan dapat bibili ng kotse. Ganyan. Anong kotse bibili mo? Yan. Saka natin pag-uusapan yan. Ngayon, last question po. Napansin nyo? Walang katapos ang last? Okay. Ito, tanong. Sa tatlong yun, hindi ko pa pala na-explain yung dulo, no? Yung dulo, di ba, yung manager, yung kailangan tulong mo sa sarili mo. Yung number 3 naman, dapat recruiting maniac ka. Ano ibig sabihin nun? Nag-uumpisa ka, malaki na grupo mo, o bayaman ka na. Dapat walang katapusang share ng business at ng products. Kasi ibinisip ng iba, naku, laki na ng grupo ko, di na mag-share. Hindi na magkukwento na mag-invite. Hindi po totoo yun. Ang daming tao. Bakit di may kwento? Ba't di may share? Nakuha niyo ako? Huwag mo na isipin yung sarili mo. Bigyan mo sila ng opportunity. Doesn't matter, sasali sila o hindi. Ang importante, in-offer mo sa kanila yung opportunity. Gets niyo ako? Yan. So, ngayon pa lang, kung kayo gusto maging successful, dapat recruiting maniac. Hindi po maniac, ha? Maniac. Question! Gusto ko sumagot kayo dito. Inaantok na si Alvin. Pasensya ka na. Sabi ni Alvin, no? Sorry na, Alvin. Minsan lang ako magsalita eh. Pinapagod naman kita. Alright. Joke lang, Alvin. Okay, last question. Sa tatlong ito, entrepreneur, manager, recruiting maniac. Ito, isa lang sagot dito, hindi lahat. Ha? Isa lang talaga ang tamang sagot. Sino dito ang kahit anong mangyari, hindi siya magkukwit? Sino? Si 1, si 2, si 3. Hindi talaga magkukwit yan. Kahit anong gawin mo, hindi yan magkukwit. Si 1, si 2, or si 3. Yan, tignan natin kung 1, ha? Kasi yung kanina, lahat na sagot yung tama. Pero ito, isa lang po ang tama. Sino ang hindi magkukwit? Kahit anong mangyari, hindi yan magkukwit. Sino kaya? Sabi ko si 1, si 2, 3. Sabi ng iba, oh, ako, hindi yan magkukwit. Sabi ko 1, 2, or 3 lang eh. Okay. Type, dali. Sino? Sino hindi magkukwit? Yung iba naman kasi hindi nagtatype eh. Nakikinig lang eh. Nakahiga pa nga yung iba. Oh. Jonathan, gumagwapo ka. Jonathan Donahan. Ha? Yan ang gusto kong forma. Oh. Lorna, saan ang probinsya mo? Nasaan ka? Ano? Hindi nga pwedeng all of the above. Isa lang. Sino ang hindi talaga magkukwit? Okay. Sagutin ko na. Ang hindi magkukwit ay si number. Nag-type na ba lahat? Si number 3. Ang unang magkukwit. Bakit? Kasi pag walang resulta, ayaw na. Yan. Yan ang unang mawawala.
Di ba? Kasi result-oriented siya eh. Pag sa umpisa pa lang, walang resulta, ayaw na. Wala naman pala eh. Imagine mo, 6 na buwan na ako, 1 taon na ako, 2 taon na ako, wala naman nangyari. I quit. Kasi result-oriented siya. Hinahanap niya yung may resulta kaagad. Okay, number 3, mabilis mag-quit yan. Sino? Si 1 or si 2? Okay. Ang mag-quit, ang hindi mag-quit at ang mag-quit ay si number 2. Ang susunod na mag-quit. Si Aldred sabi niya, ha? Mali. Bakit? Aldred Jenner. Kasi si number 2, pag wala na yung tao niya, eh di mawala na rin siya, di ba? Nag-serve siya sa dapat mauna yung tao ko. Tama. Eh nawala yung tao niya. Di wala na siya sa serban. Eh di susunod na siya. Nakanya ako. Ang hindi talaga mag-quit si number 1. Bakit? Kasi nakita niya yung vision. Na kahit anong gawin mo, nakita niya na yung future niya. Nakanya ako. Na-picture ko yung sarili ko eh. Ito mangyayari sa akin eh. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid ko, no one can stop me because I've seen my future. Yun ang totoong empowered consumer. Kahit ano pang sabihin nila, you will do everything to hit your goal. Hindi nakasalalay sa mga tao mo. Hindi nakasalalay kung may resulta ka o wala. Nakasalalay yan sa vision mo, sa puso mo. Kasi walang ibang magpapayaman sa sarili mo kundi sarili mo. Never depend on somebody to become successful. Hindi sa magulang, hindi sa kapatid, hindi sa kapitbahay, hindi po sa mentor or upline, at hindi rin sa ating mga consumers or mga downlines. Nakuha niyo ako? Yan. Ikaw ang gagawa ng buhay niyo. Diba? So si number 1. Sino tumama? Type nyo nga dyan. Ako yung tumama. Yan. Ganyan na lang kayo. Sino yung tumama? Tumama kayo, tama yung sinagot nyo. 1. O kita nyo, balimbing kayo. Iba sabi kanina 3, bigla naging 1 na. Oh. Biro lang. Alright. So taas natin ang mga daliri natin. Lahat tayo mag-sign na number 1. Oh, teka, baka may kumpanyang ganito, no? Baka sabihin nila, lahat tayo, ganun na sila ngayon, no? Oh, 1 na. Naging kwento na, okay? Number 1. You should always be number 1. Galing. Marami ba kayo natutunan ngayong gabi? Kayo ba ina-excite? Alam nyo, kung pwede lang, no? Gusto ko kayong isama sa mga bagay, mga lugar na narating namin. Gusto namin kayo, dahil pala mga milyonaryo dito nakikita ko. Alam nyo, napakasarap maging milyonaryo. Naku, nagigigil ako sa inyo. Kung pwede ko lang kayo i-magic. Kung may ganun lang, no, i-magic. Yung paggising nyo bukas, lahat tayo milyonaryo. Ang sarap siguro magkwentuhan. Kasi syempre, di ba, yung pinupuntahan namin, yung kinakain namin, yung nagagawa namin, nagagawa nyo rin. O, di ba? John Mark, gusto mo ba yun? Lisandra? Imagine nyo, ako po ay galing sa hirap. Hindi lang po ako mukhang mahirap or kasi kutis mayaman sabi nga nila, di ba? Pero alam mo, galing po ako sa hirap. Nagko-commute po ako, sumasabit sa jeep, na-experience ko po lahat yan. Nakikitira, yan, kumain sa beses ang araw, totoo po. Hindi po ako nagsisinungaling. Next time, papakita ko sa inyo mga pictures ko. Saan ako tumira, yung mga barkada ko, pa nakikita ko, pinagkatawanan ako dati. Kasi pag kumakain kami after school, lunch break, sila po order ng mga pork chop, mga ganon, fried chicken, ganon. Ako, ordering ko, extra rice. Ayan. Sabi na ba't extra rice? Yung mga tira nyo na taba, balat, bigyan nyo sa akin. Yan ang ulam ko. Pinagkatawanan nila ako. Pero ngayon, iniipit ako sila. Kakain kami ngayon sa mga garang kainan. Sagot ko, eat all you can. Gusto mo ba yun, Jeric Cabanya? Ha? Iimbita yung mga barkada mo na tingin sa'yo parang walang mangyayari, pero one day, magka-park ka na sa rin ng BMW. Tapos sabi mo, tara, kain naman tayo. Diyan lang. Saan yung diyan lang? Sa Shangri-La. Treat ko kayo ng dinner. Mga ganun ba? Diba? Ang sarap nun, di ba? Kung alam niyo lang yung bagay na nag-iintay sa inyo. Guys,
Marami pa ako gusto ikwento. May isa pa akong topic pero kakain ng oras yung topic ko. Magkikita pa tayo. Hindi ito ang huling pagkikita natin. Magkikita ulit tayo. Dahil alam ko, nakita nyo na ako, narinig nyo na ako, at marami pa pagkakataon na iimbitahin nyo ako. Kung iimbitahin nyo ako sa susunod. Alright? So, God bless everyone. Maraming salamat kay Adrian. Thank you for inviting me. At sa susunod na imbitahin nyo ako, ang kasama ko ay si Michelle Go. Narinig nyo na ba si Michelle Go? Nag-present na ba sa inyo si Michelle Go? Ha? Naku, kung ako excited, mas power yun magsalita. Mas magaling po yun. Maganda na, malupit pa. Ha? Siya ang susunod na kasama ko magpe-present sa inyo. At marami rin po may share yun sa inyo. At pag yun, na-inspire yun sa inyo at mas maraming umattend, naku, papasakay niya kayo sa BMW niya. Gusto niyo ba yun? Alright, thank you so much.